Hi guys, isa na naman pong unit ng Suzuki ang ating topic na inaabangan nyo. So, eto nga pala yung Ertiga GLX Hybrid. Yan guys. Yan, GLX ya, top of the line ng Ertiga na hybrid. So, wala na nga palang non-hybrid ang Suzuki na Ertiga. Puro sila hybrid na, mapa manual o automatic. Puro na sila hybrid. Yan. Ano nga pala sila guys? Smart hybrid. Suzuki Smart Hybrid Vehicle. So ano ibig sabihin ng Smart Hybrid? Hindi siya mapapatakbo ng baterya lang o ng electricity. Ano lang siya? Mild hybrid. But guys, tingnan natin yung interior nitong Ertiga GLX. Guys, yan. Meron na nga pala siyang wooden effect. Yan. Pagiging parang pang-executive niya. Tapos, leather steering wheel na meron ding wooden effect. Yan. Tapos, may 10 inches na touchscreen. Auto climate control. Yan. Tapos, dito nga pala guys, meron na nga pala siyang cooler ng mga drinks natin. Kung gusto nyo i-maintain yung lamig niya, yan, meron din siyang blower ng aircon dyan. Kasi ito yung kanyang shift lever. Yan. Yan guys, ayan yung wooden effect ng Ertiga Hybrid na top of the line. Yan guys. Tapos meron na rin pala siyang mga control dito sa manubela. Yan, volume. Meron din pala siyang yan, ESP, yung Electronic Stability Program. Tapos parking sensor, may engine auto start stop. Yan guys, yan yung namamatay pagka na traffic. Tapos silently magre-restart siya pag tinanggal mo yung paa mo sa preno. Yan. All power siya. Meron siyang auto fold or power retract ng side mirror. Yan. Power adjust din yung kanyang side mirror. Yan yung joystick niya. Tapos guys, dito nga pala meron din siyang card holder. May card holder din siya dyan. Mga parking receipt. Yan, mga lisensya nyo. Pwede rin siguro. Wallet. Yan, pwede dyan. Kasya dyan. Cool na cool tong Ertiga GLX. Tapos, ito nga pala yung sa labas. Integrated na yung kanyang turning signal light na common sa mga modelong sasakyan ngayon. Tapos smart key na rin po siya. Makakapasok ka nang hindi mo sinususian. Basta pipindutin mo lang yung button na kulay black na yan. Yan guys. Tapos meron na rin pala siyang reverse sensor. Yan. Reverse sensor siya at meron din siyang reverse camera. Yan guys. So guys, check naman natin yung kanyang 15-inch na alloy wheels. Yan. Two-tone na nga pala siya guys. Yan, 15 inch. Ibig sabihin guys, ito yung pinaka komportableng ride. 15. Compare sa mga naka 16, yung 15 yan yung pinaka komportable. Yan guys, check naman natin tong likod. Itong kanyang compartment. Yan, napofold yan guys. Yan. Tapos meron siyang extra luggage dyan sa may ilalim. Yan. Yung luggage board niya, yan, tigas yan. Pangkarga niya, pwede kang maupo dyan. May extra luggage siya. Tapos yan, pagka pinold mo yung yung isa pang sandalan, yan, malaking compartment na siya. Luggage compartment. Pwede kang magsakay ng bike, yan.
Pwede mo pang i-fold yung upuan sa gitna para maglagay ng ng air vent. Guys, yun nga, bago nga pala tayo pumunta sa pagiging hybrid niya, equipped din pala itong si GLX Ertiga ng cruise control. On top of the line ng Ertiga, meron din siyang cruise control. Yan, nagagamit yan especially sa mga highway, sa expressway, sa SCTEX, sa Skyway, yan, para ma-maintain mo lang yung speed. Yan guys. Tapos guys, ito ipapakita ko yung kanyang pagiging hybrid. Ito nga pala guys, dalawa yung battery niya. Yung isa, yung lithium ion battery, yung 12 volts lithium ion battery is nasa ilalim ng driver side. Yan, nasa ilalim ng upuan. Yan siya guys, oh. Yan yung nagpapagana ng mga electric components ng ng Ertiga, while yung kanyang engine ay naka-off. Pagka nag-i-engage yung engine auto start stop. Yan guys. Tapos sabi nga pala ng mekanikong nakausap ko, aandar pa rin siya kahit masira yung niya, yung 12 volts lithium ion battery. Guys, punta naman tayo dito sa kanyang engine bay. Ito. Yan nga pala yung assistant ko. Yan. Ako yan. Yan. 4-cylinder, 1.5 po siya na makina. 4-cylinder na siya, kaya balancing po yung performance niya. Hindi po siya 3-cylinder. Yan. Chain drive na rin po siya. Tapos ito po yung ISG. Ito yung component, kaya siya naging mild hybrid. Ito yung ISG, ito yung integrated starter generator. Yan po yan. Ni-replace niya po yung conventional na alternator. Yan. Magkakasama na siya. Generator, starter, yan. Tapos, yun nga, motorized na rin po siya. Tinutulungan niya yung makina. Nagpo-provide siya ng 3 horsepower and 50 newton meters of torque. Yan yung naitutulong niya dun sa makina. Yan guys. Kaya siya naging mild hybrid. Kinakargahan niya yung dalawang baterya. So guys, punta naman tayo sa ilalim. Bali yan, kaya ko pinapakita yung ilalim. Ang platform nga pala nito guys is yung Heartec platform. Ito yung latest na platform ng Suzuki. Bali ang sistema naman nito guys, pinalitan niya yung dating platform ng Suzuki, which is 100 kg na mas mabigat. Ano siya guys, dinesign siya na mas magaang and yet mas rigid, mas matibay siya. Mas okay siya sa mga cornering. Tapos ito yung pinapakita ko guys. Ito yung Total Effective Control Technology, yung TEC. Ito yung magliligtas sa mga pasahero na in an event of collision, bali mape-preserve niya yung yung space para dun sa mga pasahero. Yung mga pinapakita ko na yan matitigas yan, na high tensile na mga bakal yan. Yan dyan sa part na yan, bukod dun sa side impact beams. Yan yung tech body ng Suzuki Ertiga. Yan guys, so napaka high tech na itong Ertiga na to. Value for money, safety, sa feature, sa technology, hindi ka mapapahiya dito. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-inquire na kayo. Nandito yung number ko, ipa-flash ko dito. Yan, ilang variant ba to? Meron tayong Ertiga GLX yung top of the line, Ertiga GL yung lower variant na automatic, Ertiga GL na manual na lower variant, and Ertiga GA na manual. Lahat po sila is hybrid. Ang mga presyo nga pala niyan is ipa-flash ko dito. And yung mga down payment nila ipa-flash ko rin, pati number ko. So guys, kung may tanong kayo at gusto niyo mag-apply ng Ertiga hybrid, just give me a call or text or message lang kayo sa comment section. Yan lang guys ha. So ayan, para makita niyo yung yung mga features ng panoorin niyo itong vlog ko na to. Okay guys, bye bye.